nahihirapan sila maghanap ng mga pwedeng pagkatiwalaan ng kanilang alaga. 100,000 pesos on the first 6 months of operation. Mga salary nito more or less nasa 12,000 to 18,000 pesos per month. Videos that will make you wealthy and debt-free. Animal lover ka ba? Isang patok na negosyo na pwede mong pagkakitaan. Abangan mo ha, ito sa video na ito pag-uusapan po natin on how to start your own pet care and grooming services. Kung kayo interesado, you got to watch this video. Hi there, this is Shing Kitan, your pambansang world coach. Thank you very much for tuning in this channel. Sa araw na ito, maiiba po ang ating pag-uusapan. Pag-uusapan na talaga natin are the negosyo na pwede mo talagang pasukan. And in this video, pag-uusapan po natin yung step-by-step guide. Tutulungan ko at tuturuan ko po kayong gumawa ng isang business plan, and not only business plan, but at the end of the video, gusto kong tapusin mo to. Malalaman mo anong mga dapat mong iwasan para hindi malugi ang iyong pet care and grooming business. Okay, ano ba itong umpisahan natin? Pwede kayong mag-umpisa ng pangpusa o pang-aso that can really cater to the pet owners. Ang napakahalaga po bago kayo gumawa ng negosyo is what we call as the target market as part of your business plan. Sino po itong mga target market na pwede nating i-target? Like for example, yung mga taong busy. Diba? Or if not naman, medyo may edad na. Yung mga taong hindi naman alam kung paano gupitan or let's say alagaan yung kanilang mga aso. Lalo na pagdating po sa kuko, napakahirap po gupitan yung mga aso kasi baka magsugat. The reason why I know this because we have 7 dogs. Ay, grabe. Next naman, para maging successful ang ating business, kailangan alamin nyo rin ang problem and pain points of your customers. Ano problem and pain points nila? Number 1, they don't have, again, the time, the expertise. At the same time, nai-stress po sila. Nag-i-stress po sila sa pag-alaga ng at pag-ligo ng kanilang aso at paggupit ng kanilang aso. Or if not naman po, ito po ang nangyayari. Isa pong problema is nahihirapan sila maghanap ng mga pwedeng pagkatiwalaan ng kanilang alaga. Nag-agree ba kayo? Kasi minsan nami-mishandle po sa mga ibang mga grooming services. Pag uwi, di ba, may sugat yung mga aso. Na-experience nyo na ba yun? Tapos yun, makita mo, pag dadali mo sa ano na yun, nanginginig yung asong yun. So, kung kayo naka-experience ng pakitype lang sa comment section na experience and tell us your experience. And then, so that's the reason why if you want to create a good business, kailangan hanapin mo yung target market, problema, and then mag-offer tayo ng solution. Ano yung solution na i-offer natin? Number 1, kung po pwede, if you want it to be competitive, very affordable, high-quality service, isama mo na yung grooming, pwedeng walking, diba? Pwede ring may vet ka sa loob. And at the same time, sasama mo pa yung tinatawag nating TLC. Ano yung TLC? Tender Love and Care. Sa kanilang mga pets para magkaroon ng peace of mind ang kanilang mga owners. Grabe. So, if that is your business plan, napakagandang po yun. And right now, pag kayo po ay nag-umpisa ng business, I suggest na mag-create na rin kayo ng simple mission, vision statement. So, gumawa tayo ng mission statement natin para sa ating pet care or grooming services. Ang mission po natin is to provide health and happiness to the pet owners. Health para sa kanilang alaga, happiness para sa may-ari. Yan ang mission po natin. Maganda ba? Oo, kung maganda, type mag-word maganda. Okay, tapos ano naman ang vision? Ang vision is to be the go-to pet care center in your community. Ikaw ang parating naiisip, ikaw ang parating pupuntahan dahil ikaw ang pinakamagaling, ikaw ang pinakamaalaga, ikaw ang pinaka-expert. Ang goal natin, vision natin, go-to tayo. So, right now, tapos na po natin ang mission and vision, di ba? Napakasimple. Pag-usapan naman po natin ngayon dito yung financial goals. Siyempre, ang goal ng negosyo para kumita. Ang goal natin, mag-set po tayo to generate. Magkano gusto mo i-generate? 100,000 pesos on the first 6 months of operation. So, ang goal mo sana, bumibenta ka. No? Magbi-build up ka, siyempre, pa konti-konti. Siguro 20,000, 30,000, 50,000. But in 6 months time, dapat tumatama ka na ng 100,000 pesos ang iyong benta kada buwan. Oo. Kasi po, ang profit margin, just to give you a perspective sa mga ganitong negosyo, nasa 30 to 50%. Pwede pang tumaas yan, lalo na pagdating sa service. Kasi sa service, sa gupitan ng mga aso, nasa 300 to 500 pesos. Pero in reality, ang puhunan mo lang doon, nasa 10 to 20% lang sa shampoo at saka sa labor. So, pwede pang tumaas yun. Ang goal natin is to increase by 20%
in the first year. So, like for example, yung 100 maging 120, tapos after that, the following year, pataas ng pataas 20%. And then, ang next goal po natin in the next 2 years, pag naging stable na po ang first branch, pwede ka na mag-open ng second branch. Yes! Yan ang financial goals po natin. Now, nakakreate na po tayo ng financial goals. Gawa naman tayo ng system and workflow para sa inyong pet care business. Number 1, sulat nyo kung ano yung mga services na gusto nyong i-offer. That's number 1. Number 2, gumawa ka ng sistema on making appointments and customer requests. Paano ba yan? Facebook ba yan? TikTok ba yan? Or if not naman, by Viber ba yan? Or call kayo? Diba? That's number 2. Number 3, establish a way to monitor kung ilang beses sila nagpapagupit, kung kailan dapat sila magpagupit, kung ano yung problema ng aso. Parang ano yan? Parang ospital po yan. Para malaman nyo, maging proactive din po kayo in terms of following up the owners, kung kailan nyo na kailangan magpagupit. Kung alam mo, every 3 months kailangan magpagupit ng aso, dapat may nagpa-follow up na po sa inyo. Number 4, kailangan mag-create kayo ng schedule para sa inyong mga empleyado. Kung anong oras sila papasok at sino ang in charge sa anong role. Number 5, kailangan i-train po natin ang ating mga employees kung paano aalagaan ng mga aso at paano mag-handle ng inquiries and complaints. Hindi may iwasan po na may complaint. Lalo na, very sensitive ang may-ari ng mga aso. Ayaw nila kasing nai-stress ang kanilang alaga. And then number 6, syempre, alamin po natin ang safety protocols in handling aso. Kasi ang aso baka pwede mangagat. Diba? At the same time, paano din, anong gagawin just in case na may mangyari. Ngayon, natapos na po natin ang sistema. So, ngayon pag-usapan na po natin, manpower. Anong kailangan nyo po mga tao para makabuo kayo ng pet grooming services? Siyempre, number 1, pet care attendant. No? Ito siya magpapakain or if not, maglalakad o siya yung mag-aalaga. Parang assistant yan. Pwede kayong magpasweldo ng mga 10,000 to 15,000 pesos per month. Number 2 naman, pet groomer. Pet groomer ang mahalaga. Siya po yung taga-toothbrush, taga-gupit ng mga, siyempre, aso. Mga salary nito more or less na sa 12,000 to 18,000 pesos per month. And then number 3, ang kailangan nyo sa inyong system, kung gusto nyo, pet care coordinator o nagbubook ng mga appointments, siya nag-handle ng mga customer complaints, inquiries, follow-ups. More or less, ang sweldo naman niya nasa 8,000 to 12,000 pesos per month. Okay, sana nandito pa kayo at natututo kayo sa episode na ito. Kung nag-e-enjoy kayo at natututo kayo sa episode na ito, pakisulat lang, enjoy, enjoy. Okay, so, marami na po tayo natutunan. Bago tayo magpatuloy, babatiin muna natin si Ilyo Villar Vlog, si Japets, at si Joseph Manlalakbay. Ay, maraming salamat. So, ano na po ang natutunan natin? Number 1, nalaman po natin paano gumawa ng business plan. Nako mayroon na tayong mission and vision. Tapos, meron na tayong financial goals. Anong goal natin? Bakit tayo nagtatayo ng ganitong pet care business? Tinuruan na rin kita kung paano gumawa ng sistema. Pagkatapos niyan, ang mga taong kailangan mo para mapatakbo ang pet care business mo. Now, syempre, pag-uusapan na po natin ang pinakamahalaga, resources. Puhunan na po. Para sa mga ganito, yung mga pet care business, to buy all the equipments, renovation, papalo yan na minimum na 300,000 to 500,000 po. Ang initial cover mo sa rent, at the same time, equipment, supplies, and initial inventory. So more or less, that should be your puhunan. And then location, napakahalaga po. Mas maganda kung high traffic po siya at daanan po at mas maganda may parking. Bakit po? Tatandaan, yung mga taong may mga aso, chances are may sasakyan po sila. And then, syempre, when it comes to resource, hindi lang po pera, hindi lang pong location, pero kailangan talent and skills. Preferably, ang mga i-hire po natin, may mga experience na po talaga sa pet care and grooming services. Hindi yung nag-aaral pa lang. At marami na po dito sa Philippines na mga successful na mga pet care grooming services. Kung gusto nyo, bisitahin nyo lang sila. Yung Pettopia, tapos the Dog Spa, Poots Park, Furball Pets, at marami pang iba. And last but not the least, kaya nga mabuti nandito pa kayo, as I mentioned, syempre ang goal natin sa pagnenegosyo po ay huwag malugi. Kaya nga, huwag nyo pong gagawin to. Ito yung mga common mistakes ng mga pet care business that I've interviewed and I've observed. Number 1, neglecting safety protocols for the pets. Again, sasabihin ko po sa inyo, very sensitive po ang owners ng mga alaga nila. Number 2, ito lang po, overcharging. Please do not overcharge your customers. Pag nalaman po nila na ginugoyo mo po sila, ayun ako, hindi na sila babalik. Next, undercharging. Huwag naman masyadong mababa. Bakit po? Pag hindi naging profitable, magsasara ka rin. Number 4, ignoring customer feedbacks and comments. Kung may concern, ayusin. Hindi mawawala ang customer complaints sa any form of business. And then number 5, okay, neglecting marketing and promotion.
Huwag kayong magtataka kung wala kayong benta at walang pumapasok. Baka hindi alam ng tao that you exist. Sana naman natuto po kayo sa episode na ito. Ay grabe mga friendship. Kaya kung ikaw natuto ka, at the same time sinasabi mo, I want to start a business, or if not naman, I want to improve my existing business, pero hindi ko alam kung ano na gagawin ko, Chinky, I'm here to help you. I've been in sales and in business for over 46 years, and I can provide you with valuable insight to help you, your business to thrive. Kaya ito na pong gagawin po natin para sa mga taong nagnenegosyo na at plano magnegosyo. I want you to fill up a form. This is for free. Free assessment po to of your existing business or a starting business. So let us work together to take care of your business to the next level. So kung kayo interesado for the free assessment test na ito, all you need to do is just go to the comment section or the description section, pakihanap na, i-click na yung link and answer that form. Maraming salamat mga friendship, at kung may natutunan kayo, paki-comment na lang sa comment section kung ano yung nagustuhan nyo sa video na ito, at kung may request pa kayo na negosyo na gusto mong gawang ko ng review, or let's say, Chinky, turuan mo ko on how to start a black business, pakilagay na lang sa comment section and I would be glad to help you. This is Chinky Tan saying, ang tamang karunungan, ang tamang disiplina, ang susi sa pagyaman. Thank you for watching. If you want to suggest a topic or review that you would like me to discuss on the next video, please do comment below para mabasa po namin. Thank you very much and I'll see you on our next video.